Sir Logan? Gulat na usal ni Kera. Hindi siya makapaniwalang babalik ito at kumakanta pa ito sa labas. Mabuti na lang nasa tono naman ito kahit papaano. Pero masakit pa rin sa tenga ang boses ni Logan. Hinayaan ni Kera na mangbulahaw to sa labas at baka sakaling palayasin ng mga kapitbahay. 10 oras na kasi ng gabi at nang bubwisit pa rin talaga. Nakakainis. Papasok si Kera ng kwarto ng magising ang anak niyang si Alden at nagtanong. Mommy, who is disturbing my sleep? They didn't know what exactly they were doing. They broke my eardrums. Reklamo ng bata na pati siya ay sumasakit rin ang tenga sa tinis ng boses na kumakanta kaya napahagalpak ng tawa si Kera sa narinig. Why are you laughing, Mom? Nagtatakang tanong ng anak niya sabay kunot ng noo. Mas lalo pa yatang tuminis ang boses ng kumakanta. Kaya nayamot ng anak niya at pabalyang binuksan ng pintuan. What the? Hindi na nito natapos ang sasabihin ng makitang daddy niya na kumakanta sa labas. Dad, what are you doing? Tanong ng anak nila. Natigil sa pagkanta si Logan at maging ang ilan pa niyang kasama. Salamat, wika ni Logan bago tumagpulasan at siya naman ay naglakad palapit sa kanyang anak. Sabay bulong dito na. I thought that it was your idea. Bigla namang natawa ang bata. Pati na rin si Logan ay natawa. Come in, Dad. Alok nito kaso lang parang ayaw ni Kera na papasukin siya. Kaya nakaramdam naman si Logan at nagsabi na lang sa anak na, It's getting late, son. Listen to your mom. Be a good boy always. Tomorrow I will come here and we will hang out. Wika ni Logan. Yes, Dad. I want it. Masayang sagot ng anak niya sabay paalam na rin sa kanya. Nang makausap ni Logan ang anak, masaya na rin siya habang ang mommy naman ito nakabusangot sa kanya. Ah, ano tinitingin-tingin mo dyan? Layas na. Ang dami pang inarte. May pahara-hara na ka pa. Ang sakit naman sa tenga ng boses mo. Singhal ni Kera. Bakit ba ang sungit mo? Heto na, lalayas na. Magsaya ka lang ngayon. Once ang DNA results out, whether you like it or not, babawiin ko mga anak ko sa'yo. Tingnan na lang natin kung magmatigas ka pa, Kera. Wika ni Logan sabay nakaw ng halik sa labi nito at takbo. Baka mahabol pa siya nito at tagainang lang bigla. Che, buisit ka. Huwag ka na makabalik-balik pa dito. Inis na sigaw ni Kera. Pero alam niya namang nakalayo na ito at hindi na maririnig pa. Inis na inis siyang sinira ang pintuan. Pero sa kabilang banda, medyo kinilig si Kera ng slight sa effort ng boss kanina. Hindi niya lubos sa kalain na magagawang mangharana ng boss niya at sa kanya pa. Gaga, galit ka hindi ba? Saway ng isipan niya. Bago pa siya mapraning, kakausap ng sarili, bumalik na siya ng kwarto para matulog. Kaso nga lang, pabaling-baling siya ng ulot, hindi man lang dalawin ng antok. Panay takbo sa isipan niya si Logan, ang lalaki ilang gabi nang dumadalaw sa isip niya. Simula nang umalis siya ng Manila, parati siyang sinusundot ng kanyang konsensya. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Sa tuwing nagkikita sila at ang banta nitong kukunin ng kanyang anak na hindi malabong mangyaring gusto nito. Heist! 9 na buwan kong dinala sa sinapupunan kong kambal na sa porta. Wala akong nakuha sa kanya tapos ngayon babalik siya para saan? Para manggulo? Hindi ako makakapayag na guluhin niya ang buhay naming mag-iina. Wala siyang karapatan. Tinigil na ni Kera ang pag-iisip bago pa sumakit ang ulo niya at wala rin namang mangyayari pa. Dalangin niya na lang na sana hindi mag-match ang DNA test para tigilan na siya ng boss niya. After all, hindi pa rin naman siya nakakasigurado na ito nga ang daddy ng kambal. Pilit niyang inaalalang gabi at umaga nang magising siya. Nakatagilid kasi ito kaya hindi niya maklarong mukha nito maliban na lang sa tattoo nito na may pangalang Madison na parang burado na rin sa tagal ng panahon. Siguro kung makikita ni Kera ang palatandaan na yon, maniniwala na siya. Pero sa ngayon hindi na muna. Inihilig niya ang ulo sa unan at kumuha pa ng isang unan at niyakap hanggang sa makatulog na rin siya. Kinabukasan, tinanghali si Kera ng gising dahil pinuyat siya ng kakaisip. Nag-inat-inat na muna siya ng buto bago lumabas ng kwarto nang nakaamoy siya ng mabangong pagkain. Sa pag-aakalang anak niya ang nagluluto sa kusina, nagmamadali siyang naglakad patungo doon. Alden, Aidan, ano yung niluluto? She was stop and stand na makitang boss na nagluluto. Hindi ni Kera alam na marunong pala ito magluto. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya na nakapamewang. Hindi alintana ang suot niya ngayon.
Halos mag-init at pagpawisan ng katawan si Logan, hindi dahil sa niluluto niyang pagkain, kundi dahil sa katawan ni Keira. At nang mapadakon tingin niya sa nakatayong korona nito, parang nabuhay ang harapan niya ng oras na yon. Wala namang kaalam-alam si Keira sa inaakto ng kanyang boss hanggang sa lumapit ang anak niyang si Aidan sa kanya para bumati. Nagulat rin ang kanyang anak sa nakita. "Mom, what are you wearing?" Salubong ang kilay na tanong nito. "Ha? Pangtulog anak. Why?" Balik na tanong ni Keira dito. "But mom, it's too revealing." Dagdag pa nito. "Bakit? Anong masama sa suot ko? Hindi naman to Natutop ni Keira ang bibig niya nang biglang humangin at nakaramdam siya ng lamig sa katawan. At huli na nang mapagtanto niya na she's wearing a silky nighties without any cover-up. Nang kapain niyang parte ng dibdib niya, halos mapasigaw siya nang makapangwala siyang suot na bra. "Ah!" Sabay takbo pabalik ng kwarto. Naiwan namang nagtataka si Aidan sa reaksyon ng kanyang mommy. Ngumiti lang siya sa boss ng kanyang mommy at nagpaalam na rin. Medyo aloof ang panganay na si Aidan sapagkat medyo may tampo siya sa daddy nila. Kung totoo man na daddy nila ito, ang daming tanong sa isip niya na hindi pa masagot-sagot at nahihiya rin siyang magtanong. Naiwan namang tulala si Logan sa nakita. Maging ang harapan niya ay binuhay ni Keira. Problemado pa siya kung paano niya patutulugin muli ito gayong nasa bahay siya nito at kung lalabas siya'y babakat ito. Dahil hindi naman normal size lang ang meron siya. Sumakit tuloy pati ang ulo niya sa itaas. Balak na sanang umuwi ni Logan ng oras na yon. Nang pigilan siya ng kanyang anak na si Alden, lalo na't pinangako niya sa bata na pupunta sila ng amusement park na sikat sa bayan. Kaya paano ba niya tatanggihan ang gusto ng kanyang anak? Napatingin siya sa nakasimangot na si Keira. As usual, lagi namang nakasimangot ang babae. Simula na nakita sila dito sa probinsya, wala nang ginawa ang babae kung hindi pakitaan siya ng puro kasungitan. Namiss niya tuloy yung Keira noon na palaging nakangiti kahit pagalitan pa niya ito. Yung masaya pa rin kahit may palpak siyang nagagawa sa buong maghapon. Pinagsaluhan na muna nilang niluto ni Logan ng pagkain. Nakita naman niyang nag-enjoy ang mga bata. Medyo malayo pa rin ang loob ni Aidan sa kanya, hindi katulad ni Alden. Pero hindi niya susukuan ang anak para mapalapit rin siya dito. Matapos ang masayang salo-salo nilang mag-anak, nag-aya na si Alden na pumunta ng bayan. "Shall we, Mommy and Dad?" Excited na nakangiting tanong ng bata. "Kayo na lang anak, marami pang gagawin ng mommy. Isama mo si Kuya Aidan mo." Walang ganang sagot ni Keira. "But Mom, I want you to be there. I want to have a happy family even just for one day please." Pakiusap nito. "Oh, happy family daw mommy. Kaya mo bang tanggihan ng anak natin?" Pangungonsensya ni Logan kay Keira kaya naman bigla siya nitong sinamaan ng tingin. "Che, magtigil ka nga. Kayo na lang," aniya. Ngunit dahil pilyong anak nila, kumuha to ng string sa tinali sa kanilang dalawa. "Son, what are you doing?" Tanong ni Keira. "Nothing Mom. Ayan, you look good together. From now on, hindi na kayo maghihiwalay ni Dad." Nakangiting sambit ng pilyo nilang anak. "Ah, anong iningiti-ngiti mo dyan, Aber?" Nang mapansing wagas kumakangiti ang boss niya. "Nothing," sagot ni Logan. "Alisin mo nga to. Siguro sinabihan mo si Alden na gawin to. Patawa-tawa ka pa. Ano bang feeling mo? Gwapong-gwapo ako sa'yo?" "Pwes hindi ka gwapo sa paningin ko." "Okay?" Mahabang litanya ni Keira na hindi na rin pinakinggan ni Logan. Walang nagawa si Keira kung hindi magpatianod na lang at sumunod sa boss. Hindi naman niya pwedeng alisin ang string na nilagay ng kanilang anak at alam niyang magtatampo ito ng sobra. Lula na siya ng sasakyan nang biglang nagtanong si Alden kay Logan. "Dad, are we there yet? I want to see the amusement park." Excited na tanong ng bata. "Not yet son, maybe you should sleep first or eat muna." Sagot ni Logan sa kanyang anak. "Okay Dad," sagot ng bata at natahimik na rin ang katatanong. Napatingin naman si Logan sa katabi na kanina pa Biyernes Santong pagmumuka. "Psst, ganda." Pang-aasar niya dito para makuha ang atensyon ni Keira. Although maganda naman talaga si Keira kahit noon pang 18 anyos siya. Tinitigan siya ni Keira na masama sabay bulong na, "Tumigil ka't baka samain ka sa akin." Banta nito. Kaya shut up na lang ulit si Logan. Hindi talaga niya malambing-lambing ang future wife niya. Yes, future wife. He planned to propose to her after the DNA results out. If he proves that the twins are his son, definitely he wanted to give the best for his children. Kasama na dyan ang bigyan sila ng masaya at buong pamilya na kay tagal niyang inasam-asam. "We're here," wika ni Logan para makuha ang tensyon ng lahat.
Mabilis na nagbabaan ng kambal at iniwan silang dalawa sa kotse. Careful mga anak, pahabol na sigaw ni Kiera sa mga bata. Aalalayan sana ni Logan si Kiera nang biglang magsalita to na, "No need, kaya ko, hindi naman ako baldado." Masungit na sagot ni Kiera, kaya napakamot na lang si Logan ng ulo sa inasal ni Kiera. "Sungit," bulong niya. "May sinasabi ka ba?" Tanong nito. "Wala, sabi kong ganda dito no?" "Probably," sagot ni Kiera at mag-isang naglakad para sundan ng mga bata. Wala na si Logang nagawa, kung hindi sumunod na rin. Kung saan ba ito pupunta, inayos niya na munang isara ang bawat pintuan ng kotse. At sinigurado nang nalak niya ito bago sundan ng masungit na babae. "Kiera, wait!" Tawag niya dito kaso deadma lang talaga ang babae at hindi lumilingon. Naabutan ni Logan ito nakaupo na sa benches at pasimple siya umupo sa tabi nito at sinigurado niyang may spaces pa rin sa pagitan nilang dalawa. Takot niya lang na masungitan na naman. Aminado naman siya kung bakit ito nagsusungit sa kanya. "Kiera, look at them. They'll be both happy." Wika ni Logan. "Oo nga eh. Alam mo sir, ngayon ko lang nakitang ganyan sila kasaya. Napapaisip tuloy ako kung naging failed mom ba ako. Bakit hindi ko nakita na ganyan sila kasaya noon?" Wika ni Kiera. Nakakuha ng tiyempo si Logan para kausapin na masinsinan si Kiera habang nagdadrama pa ito at hindi pa nagbe-beast mode. "You know what? Hindi ka naman failed mom. Proud nga ako sa'yo kasi napalaki mo silang dalawa ng ikaw lang. Hindi kaya ng ibang nagawa mo, maybe may bahagi lang sa buhay nilang natuldukan na kaya genuinely happy ang nararamdaman nila ngayon." Wika ni Logan na nakatunghay kay Kiera habang nakatingin naman ito sa mga bata. "Ano naman yon?" Tanong ni Kiera na hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga bata. A complete family." "Teka nga Kiera, matanong kita, kailan mo pa alam na ako ang Huwag mo nang ituloy sir. Nahihiya ako sa sarili ko. Pero yung nangyari sa atin 10 years ago, hindi ko pinagsisisihan yon. Sa totoo lang ang akala ko talaga si Sir Rickson ka." Aniya. Nakaramdam naman ng selos si Logan sa kaibigan. That confirms, siya talaga yon. "Bakit naman?" "Actually, hindi ko talaga alam na may kasama ako sa unit. I was drunk and devastated that night. Nakita ko na naman kasi siya." "Sinong siya?" Curious sa tanong ni Kiera sabay lingon sa kanya. "May ex-girlfriend. Ikakasal na sana kami pero..." Tinigil ni Logan ang pagkukwento na biglang lumapit sila Alden sa kanila at nakiupo. Sinadya nitong pausugin sila kay nagkatabi ang dalawa at nagkadikit ang mga balat. Halos mapaso si Kiera sa balat ng boss para siyang muling nakukuryenteng hindi niya maipaliwanag. "Mom and Dad, gutom na kami ng kambal." Reklamo ni Alden na tumaakting pa na gutom na talaga. "Okay sige, mag-freshen up na muna kayo. Bibili lang ako sa store ng makakain." Aniya. "Sama kami Dad," request ni Alden. "Sige," sagot ni Logan. Naglakad ng mag-aama habang nagkakahawak ang kamay. Samantalang si Kiera naman ipinagmamasdan ng mag-ama na papalayo sa kanilang dalawa ni Aidan at napaisip na lang na hindi pa siguro huli ang lahat para sa kanila ni Logan. Aminin man niya o hindi sa sarili, alam niya sa paglipas ng bawat mga araw natututunan niya ng bigyan ng halaga at space sa puso niya si Logan. Hindi man ni Kiera maipakita dito dahil natatakot siya na kapag tinanggap niya ito, baka mawala na naman ito sa kanila. At ayun ang ayaw niyang mangyari dahil kapag nagkataon, ang anak niya si Alden ang lubos na mahihirapan kapag nangyari yon. Kaya ngayon pa lang sinasanay ni Kiera ng mga bata na walang kinagis ng ama katulad ng dati. Habang nag-iisip si Kiera, hindi niya namalayan ang pagdating ng dalawa na may dalang ice cream cone na inaabot sa kanila ni Aidan. "For you, kambal," abot ni Alden kay Aidan ng ice cream. "And this one is for you." Wika ni Logan sabay abot naman ni Kiera. Nakiupo na rin ang dalawa sa kanila Aidan at sabay na kinain ng ice cream na hawak nila. "Sana laging ganito," wika ni Alden na umabot sa pandinig ng dalawa. Tila nagpaparinig ang kanilang anak. "Kaso babalik ka na sa Manila Dad, marami ka pang work doon." Nalulungkot na wika nito. "San, okay lang naman sa akin, ang tanungin mo si mami mo." Sagot ni Logan sa anak at pinasa naman kay Kiera ang tanong na ikinagulat nito at natigil ang pagkain ng hawak niyang ice cream. "Bakit naman ako nasama sa usapan niyo?" "Mom, bakit hindi na lang tayo bumalik ng bahay sa Manila? Please?" Pakiusap ni Alden sa mommy. "Anak, gustuin ko mang bumalik doon. Kaso hindi ko na kayo mapag-aaral sa magandang school. Wala nang work ang mommy." Seryosong sagot ni Kiera sa kanyang anak. "Pwede pa naman, open pa rin ang position na iniwanan mo at naka-leave ka lang. Hindi ka pa resign at kung balak mo mag-resign ngayon pa lang, hindi na ako papayag." Wika ni Logan. "Sir, tahimik na kami dito. Nakakapagod na rin kasi mag-explain sa mga tao.
sa kumpanya at isa pa nakakahiya kay Sir Rickson. Wika ni Kira. Iniintindi mo mga tao sa office. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanila. After the DNA results out, papakilala ko ng mga anak ko sa buong mundo. Nakangiting wika ni Logan. Paano si Sir Rickson? Nasaktan ko na siya at ayaw ko na ulit masaktan siya, saad ni Kira. I talked to him once. Huwag mo na siyang intindihin pa. I know he will understand. Ako nang bahala. Saad ni Logan na pinaparamdam sa kanya na everything is alright. After their deepest conversation, nag-aya na ulit ang mga bata sa ibang lugar naman at pinaunlakan nilang pareho. Perhaps Kira realized that this is the longingness of her children for a long time. Bakit niya ipagkakait ang mga yon? In fact, Logan promised her that everything was going to be alright. Kaya at this time, she trusted Logan's plan for them na hindi naman siya madadehado at ang anak niya. Nakarating sila ng Diamond City kung saan may mga iba't ibang rides. Inaya ni Alden ng kanyang daddy na sumakay ng Ferris wheel. Ngunit tinanggihan ito ni Logan because he has a fear of heights. Kaya ang mommy niya na lang ang sasama sa kanya dahil hindi sila papayagan ng operator na sumakay kung walang kasamang adult. Naiwan naman sina Logan at Aidan na natatakot din at mukhang nakuha ng panganay na anak ang kanyang pagkatakot sa matataas na bagay. Ayaw mo bang samahan sila? Tanong ni Logan dito at sinusubukang kuhanin ang loob ng kanyang anak. Ayoko po, natatakot kasi ako sumakay ng mga rides. Feeling ko ikakamatay ko. Sagot naman ito sa kanya. Tama nga si Logan na takot din ng anak niya sa mga ganyan. Parehas pala tayo anak, hindi rin ako nasakay sa mga ganyan. Wika ni Logan. Anak, totoo po bang anak niyo kami? Seryosong tanong nito sa kanya at naghihintay ng kanyang sagot. Probably and hoping. Mabilis na sagot ni Logan. If yes, bakit po kami iniwan at pinabayaan? Muling tanong ng batang nakakaantig ng damdamin ni Logan. It's not what you think anak. Hindi ko kasi alam na may anak kami ng mommy mo. She left me that night kaya hindi ko alam. Sagot ni Logan. At sana lang wag na itong magtanong pa at baka madulas pa siya kung paano sila nabuo. Ganun po ba? Si mommy pa lang nang iwan. Akala ko kayo, kaya nang bumalik kayo parang ayaw ko makita ka. Sorry dad kung ganun ang naramdaman ko. Hindi ko kasi alam. Madamdaming wika ng anak sa kanya. At bato na lang siya kung hindi siya mapapaluha ng mga oras na yon. It's okay son, wala ka namang kasalanan. Sa amin ng mommy mo, ang naging problema pero huwag kayong mag-alala. I will make sure that we live a happy family now together. Wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Pangako sambit na Logan sa anak. Thank you dad, I waited for so long to experience something like this. Akala ko hindi na mararanasan pa. Kaya thank you dad for coming back to us. Kami nang bahala ni Kambal kay mommy. Alam naman namin hindi niya kami matitiis ni Kambal. Basta masaya kami, masaya na rin siya. Wika nito. Nakangiti naman si Logan dahil dalawa na ang kakampi niya. Laban sa masusungit niyang asawahin pa lang. Hindi man niya mahal ito ng sobra sa ngayon, pero natututunan na rin naman niya na papasukin to sa puso niya. After all, si Kira ang ina ng mga anak niya kaya dapat na nabigyan niya ng chance ang sarili niya na buksan ulit ang puso. Sa ngayon, susugal siyang muli para sa Kambal. Habang nag-uusap sila ni Ada ng masinsinan, biglang dumating naman ang humahangos na si Alden. Kasunod ang mami nito na si Kira. Mukhang enjoy si Alden ngayon at good mood si Kira. Hey Kambal, anong pinag-uusapan niyo ni Daddy bago kami dumating ni Mommy? Tanong nito at salitang napatingin sa amin. Nothing, wika nito sabay wink sa daddy niya. How is your ride? Are you enjoy? Dagdag na tanong nito sa Kambal. Yeah, it's so much fun. Sayang ayaw mo kasi, wika nito na may kasamang himig na pagtatampo. Next time Kambal, I don't know if you can next time. How about you dad? Did you like to join with us? Baling niyang tanong sa kanyang daddy. Mabilis naman na umiling ito at baka pilitin pa siya ng kanyang anak. Ipagawa na nila sa kanyang lahat, wag na wag lang sasakay ng mga rides, lalo na sa himpapawid pa yan. Why dad? Katulad ka din ni Kuya Aidan? Takot sa heights? Yes son. Natahimik naman si Kira nakikinig mula noong palaisipan sa kanya kung bakit gano'n na lang ang takot ng panganay niya sa mga rides. Opposite naman ito ng kakambal na mahilig sa mga extreme activities just like her. She was remember nung sumakay siya ng roller coaster. Halos enjoy na enjoy siyang pagsakay nito samantalang iba ay halos ikamatay na nila. Natigil lamang iniisip niya nang lumapit si Logan sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Oo, okay lang ako, sagot ni Kira kasabay ng pag-upo sa benches. Good. By the way, tumawag sa akin ng lab. Bukas na daw lalabas ang DNA result, wika ni Logan. Ano? Bakit ang aga yata?
Gulat na tanong ni Kara. Ang akala niya kasi aabot ng months pang paghihintay nila. I pay a big amount to be urgent. Gusto ko nang malaman na katotohanan at makaproceed na ako sa next step. Wika ni Logan. Ikaw ang bahala. Pero mangako kang hindi mo ilalayo sa akin ng mga anak ko. Bakit ko naman gagawin yon? Kung pwede naman tayo magsama, hindi ba? Tanong ni Logan kay Kara at naghihintay ng sagot nito. Nababaliw ka ba? O sadyang hibang ka? Hindi pwedeng gusto mo. Hindi tayo pwedeng magsama sa isang bubong kung hindi naman tayo mag-asawa o kasal. Mahabang litanya ng dalaga. He hold Kira's hands and say, "That's not a problem. Let's get married after the result. Make it solemnly if you want a peace wedding day." Seryosong wika ni Logan habang hawak ang kamay ni Kara. Hindi naman kaagad nakasagot si Kara sapagkat nabigla siya sa sinabit sa kanyang boss. Hindi ganong kadali ang gusto mo, but sorry I refuse your offer. Sorry again, sagot ni Kara sabay alis ng kamay niya sa pagkakahawak nito. Walang nagawa si Logan ng tanggihan siya ni Kara. Buong akala pa naman niya ay papayag ito sa gusto niyang mangyari. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.